Nung isang araw, tumawag sa akin si Barney, "Sir, happy birthday! May papa-review ako sa'yo. Napakagandang sasakyan para sa mga viewers natin." So inisip ko naman, ano to, sports car, supercar, kasi birthday gift niya siguro sa akin to. Pero hindi. Ang inabot niya sa akin, yung susi ng isa sa pinakamurang sasakyan sa ating bansa. Ito ang review natin ng Hilux Tamaraw. Magandang araw po sa inyong lahat. Si Vince Pornelos po, punong patnugot ng auto industriya, at ngayong araw titingnan natin ang bagong Toyota Hilux Tamaraw, yung pinakaabot kaya na version nito. 2-liter, short wheelbase, gasolina at manual transmission. Ang Tamaraw ay isa sa mga pinakakilalang sasakyan sa ating bansa. Simula pa nung 1970s, yes, nung hindi pa ako pinapanganak, meron na pong Hilux Tamaraw. At swak talaga ito para sa sitwasyon ng Pilipinas. Kasi developing country nga, lalo na ng panahon na yon, yung mga kalye, di ganun kaganda. Pati rin naman ngayon, di rin naman ganun kaganda, lalo na pag sa mga probinsya. Kaya bagay talaga sa atin ang sasakyan na basic, matibay at abot kaya. Ang Tamaraw ang pinakabago na miyembro ng IMV lineup na kasama din ang Innova, Hilux at Fortuner. At ito rin ang pinakaabot kaya kasi nga pang negosyo. Sa design pa lang ng sasakyan, makikita natin na ito ay basic utility vehicle. Sa harapan, yung fascia niya hindi na pinturado. Plain black lang ito, molded black. Ang kagandahan dito, kahit magasgas yan, okay lang. Kung mabungguman, modular yan, putol-putol. Basta nyo, pwede kayo magpalit dito ng isang pyesa, pwede kayo magpalit sa kabila. Headlights niya, halogen, at pansin nyo, single cab pickup truck to. Hindi to available bilang isang double cab. Single cab lang talaga siya kasi pang negosyo. Pero ano bang nasa ilalim ng hood ng sasakyan? Tingnan natin. Kasi dalawang version ang meron nito, lalo na sa makina. Meron yung 2.4 na diesel, at meron ding ito, ang 1TRFE. Ito ay ang 2-liter gasoline. So kung alam niyo yung mga Innova na gano'n, ito rin yung makina ng Innova na gasolina. 2-liter, 139 horsepower, 183 Newton meters of torque. Pamilyar na to sa akin kasi sa first generation Innova, ito pa lang ang gamit at saka proven na ito. Ang mga common na lang naman na nagiging maintenance nito, alam ko is yung timing chain. Minsan may mga leak pero very minimal lang ang mga naging issues ito, at naayos na rin nila yun over time kasi nga long running platform na to. Ang maganda rito, meron siyang power steering. So mamaya pag nagda-drive tayo, makikita natin na para sa isang sasakyan na basic, meron din siyang power steering. Ngayon, ang laki ng sasakyan, makikita natin, is 4.9 meters. Actually, halos 5 meters na nga ito eh. Yung sa harapan, makikita natin yung gulong nito, 14 inches, pero 5 stud lamang. Ibig sabihin yan, hindi siya compatible dun sa mga 6 stud or 6 hole or 6 bolt na 4x4 systems na ginagamit sa mga ibang Hilux. Kailangan mo, marami kang kailangan palitin para magawa yan na 4x4 ito, lalo na yung drive shaft. Tinanong ko yung mga kaibigan natin na mahilig sa 4x4, yun daw ang kailangan gawin dito. Pero yung naman, kung pan-deliver lang, okay naman to. So makikita natin, yung front, very basic, very big yung harapan, sa taas, pero meron nga siya mga nakaabang na bolt para sa roof rail kung gusto niyo magkabit. Yun ang kagandahan dito eh. So umpisa pa lang inisip na kailangan modular yung Tamaraw, yung Hilux Ranga sa ibang bansa or Hilux Sham kasi nga pang negosyo talaga. Ang nagbabago talaga dito ay yung likod. At nagagawa nila yun kasi yung platform nito very basic and very proven na rin. Ito yung IMV platform or Innovative Multipurpose Vehicle na gamit ng Toyota. Ito pa rin yung chassis na gamit sa Hilux, sa Innova, pati na rin sa Fortuner. Pero ang pinagkaiba dito, dahil ito ay utility vehicle talaga, yung suspension sa likod, leaf spring talaga. At napakadaming leaf spring kasi nga pangkarga talaga itong sasakyan. And makikita rin natin, naka-riser talaga itong bed na ito yung version na tatawag nila na drop side truck. And ang kagandahan ng drop side truck, kung paano mo man siya iparada sa pagde-deliveran mo or pagpipikapan mo, pwede mong ibaba yung side na yon para mabuksan mo. Halimbawa, kung ang limitation mo is kailangan nasa kaliwa yung paradahan mo, madaling ibuka to. Meron pa nga stopper dyan, yung mga rubber stopper. Meron ding side step pati dun sa likod. Pero pwede mong buksan para magsakay ng
sako ng bigas, semento, hollow blocks, kung ano man gusto mong ikarga, pwede dito. Ang medyo napansin ko lang din, ang gamit nilang steel dito, yung gauge nila dito, parang okay lang naman mabarag talaga to. Pero yung sa mga side, hindi ganun ka, like yung pagka-weld, spot weld, parang sana nga, finul weld na nila kasi galing sa factory naman to ng Toyota eh. Hindi ito aftermarket yata. Hindi ko lang maalala kung tama yung tinagsasabi ko tungkol dito, but parang yun yata yung ginagawa nila dito na from the factory, ganito na. So, tapos yung ginamit pa nila dito, like meron sila ditong, ano ba to, sports, hindi naman sports bar, but rear roll bar, hindi siya naka-connect sa deck mo. Naka-ano siya talaga, para siyang C-channel na na bakal, hindi siya tubular steel, C-channel. Yung gamit nila naman dito sa deck is a, U-channel yata yung ginagamit ng ito. So, medyo strange lang, but ang kagandahan dito is malaki yung bed, like 2.3 meters long. And like I showed you, pwede naman siyang i-open ng, kung gusto mong mula sa likod, pwede rin. Kaya nga naging uso yung Tamaraw sa mga mahilig sa big bike. Kasi pwede mong lagyan ng rampa dito, maglagay ka ng attachment point dyan, para masampan mo yung big bike, dalawa ang kasya dito, or doon yata yun sa long wheelbase na diesel version. Diba? Pansin ko nga rin dito sa likod yung likod niya napaka-basic. Like yung tail light, parang makikita mo rin to sa Jeep, yung ganyang tail light o kaya sa L300. And ayun naman talaga yung purpose nito pang basic vehicle talaga na pangharabas sa kalye. Sa kabilang side, makikita natin, may tama dito, but overall, very naman. At ito pa, ito yung kakaibang feature na pansin ko kanina. Again, yung wipers normal lang yan. Pero ito, meron siya yung manual pull-up na antena. Tagal na ako di nakakita ng ganito. Hanep. Anyways, tingnan natin kung ano meron sa loob kasi basic naman yung sasakyan pero tingin ko okay din siya para sa negosyo. Okay guys, so ito yung loob ng Hilux Tamaraw. I-start muna natin yung kotse. Unang-una, para dito, neutral muna, tapos clutch, then start. So hindi siya mag-start pag hindi ka naka-clutch in sa mga gantong manual, yung mga modern na manual na sasakyan. So, ano bang mga nakikita natin dito? Well, yung unang-una yung sounds ni Arnel na naka-Bluetooth dito. Yun yung una natin maririnig. Pero yung dashboard niya, basic talaga siya. Basic talaga. No frills talaga itong dashboard na to, meaning walang mga leather pad, plastic, lahat yan kahit saan mo hawakan o katukin. Plastic talaga mararamdaman mo dyan. Kasi nga, this is a basic vehicle talaga. Walang fancy ewan, walang mga magarbong detalye dyan, kahit ano. Meron ka lang tray dito para kung gusto mong lapagan ng cellphone or mga delivery order mo. Dito sa ibabaw, isang visor lang nakukuha mo kasi yung kabila, wala. Kasi nga, extra cost din yan. Wala kang mga handle dito, wala kang handle. May abang nga para sa handle, para dito. Pero wala. So kung gusto mong, yung sa modularity ng sasakyan, ibig sabihin, pwede kang magkabit ng kung ano-ano mong gusto na accessories dito. Pwede naman, hanap ka lang ng mga sukat dyan or gusto mga leather strap lang or kung ano man, pwede mo nang hawakan yon. Yung dashboard mo, again, basic. 4 ang aircon vent mo, yung rotary type, yung bilog. Diba? So, simple lang siya. Yung aircon vent, yung aircon control mo nandito, manual type, yung 4-speed, malakas. Okay nga yung ganyan may blower. Solid talaga yan, lalo na sa Pilipinas. Yung thermostat mo nandito, meron kang 12 volt na outlet dito. Pero kung mapapansin niyo, walang mga walang button sa steering wheel, maliban sa busina, walang button dito sa kaliwa, o walang button dyan sa gitna, cup holders, dalawa meron, saka meron pocket dito. Dito sa baba, handbrake, yung manual, hindi siya electronic parking brake, very basic stuff. Steering wheel mo, urethane. Okay naman yung grip ng steering wheel na to. Yung light control mo nasa kaliwa, headlight, signals nandyan, yung wiper mo nandito. Sa gauge cluster mo, wala kang tachometer, speedometer lang, saka fuel gauge. Saka yung mga ilaw dito, sana hindi mag-Christmas tree, pero alam ko, yung mga gantong 1TR na makina, very reliable yan. So, hindi mo naman siguro makikita yung Christmas tree dito unless hindi mo i-maintain yung sakyan. Yung sa kaliwa, meron kayong door handle. Mention ko pa yung door handle, no?
Meron kang door handle dito or door lever. At yung lock mo, manual. Diba? Manual dyan. Very basic. Pati yung power, yung window mo, hindi powered. Mano-mano. Pawis windows. At ako na din nasasabi yung word na, yung phrase sa pawis windows. So yan. Pati nga yung pag-adjust mo ng salamin, mano-mano. Dito talaga. Tutulak mo dyan, tulak mo doon, para ma-adjust mo yan. So kung may pahinanti ka dito, i-adjust mo yun sa kaliwa, manually din. Isa ring napansin ko, walang mga airbag sa sasakyan na to. So, walang airbag dito. This is a basic vehicle. Wala ring airbag dito. Yung Toyota na ano lang dyan, na logo lang dyan. Dito naman, may compartment ka. Wala ngang tray kasi yung lid, may extra cost yun. So, nandito naman nakalagay yung ating manual. Medyo okay din yung manual nito. Meron pang, ayan, makikita mo dito. Hilux Champ, Hilux Rangga. Sa mga ibang markets, I think sa Indonesia yata, tawag nila Rangga. Sa Hilux Champ naman, gamit nila yan sa Thailand. Hilux Stout, alam ko, South America yata yan, at Tamaraw sa Pilipinas. So parang common na manual para one printing na lang, low cost. And then dito, meron tayo yung safety manual, which is kakaiba for Toyota. Ngayon ko lang napansin to mga to, may safety manual. Siyempre, hindi naman Tamaraw yung minamaneho niya. Safety manual nga, pero bali yung hand position ni Kuya. So, ganun talaga. But either way, it's a very basic na vehicle. You know, like, wala tayong may in-expect na mga fancy ewan dito. Yung upuan natin is yung PVC tawag dahil sa material na to. Kasya ang halos 2 tao, hindi naman siguro 2, pero wala ring seatbelt para sa pangatlong tao sa gitna. So I guess 2 lang talaga tong sa harapan. But all in all, okay naman. Wala naman tayong masasabi dito kasi ito naman talaga ang expected natin sa ganitong vehicle. At least, ang maganda rito, meron kang 2 din na audio unit. Kung gusto mong palitan ng mas magandang touchscreen, pwede naman. Pero meron na siyang Bluetooth, USB, wala kang alam mga Android Auto, Apple CarPlay dito. Please, hindi naman yan para sa ganitong klaseng Pwede mong i-upgrade lahat yan kung gusto mong i-upgrade. But basic vehicle talaga to. So ngayon, i-drive natin yung sasakyan. Tingnan natin kung ano ang behavior nito sa road. Kasi medyo matalbog to. This will be a lot of fun. Okay guys, ito na po tayo driving the new Hilux Tamaraw or Hilux Champ in Thailand. I think they have another name for this over in Peru. Pero Hilux Tamaraw siya or Tamaraw na lang para sa Pilipinas. And to be honest, this is not the first time that I've driven yung gantong klaseng basic na sasakyan or AUV na yung totoong AUV, totoong BUV, meaning basic utility vehicle. Nung bago pa lang ako magmaneho, at least nung tinuturuan pa lang ako ng mga tito ko, ng dad ko, ng mga pinsan ko, nung tuturuan nila ako, yung isa pinagamit sa akin, hindi lang yung Corolla namin nung 90s. Yung tinuro din talaga sa akin, yung L300 namin na, I think 92 yata yon. Medyo bugbog na talaga. Tapos, pa siya, yung manibela, nakaganon, parang plato. Tapos, yung shifter mo, nandito, column shift. Tapos nakaupo ka sa makina, sobrang ingay. Yung tipong pag dinrive mo siya ng mahabaan, kasi pinasubok din sa akin later on, para i-drive siya ng medyo long drive or around the area din. Nung minamaneho ko yan, alala ko nun, medyo madalas kami mapa-jingle eh. Kasi dahil nga sa alog, sa init, lahat ng mga vibrations na mararamdaman mo doon. Itong Hilux Tamaraw, okay siya. It's a big step up mula dun sa old formula ng L300. I mean, okay pa rin naman talaga L300 kung basic lang ang labanan. Pero itong Hilux Tamaraw shows us yung progress talaga. And tingin ko parang back to the original formula ng Tamaraw talaga na pang-deliver, pang-utility, basic, kayang tapatan ng kahit anong kali na madaanan nyo. At syempre, functional talaga. Like, practical talaga. Tingnan mo yan. Imagine niyo parang may-ari ako ng business, ng small business, tapos let's say yung driver ko nag-day off. Kasama ko ngayon yung pahinante ko. Ayun, si Arnel. Lapit ka ba dito, Nel? Pakita ka dyan, Smile. Show your smile. Ayan, pare. Kailangan mo na magpa-dentista. May MaxiCare naman tayo. Pero ayun nga. Yung gantong sasakyan, para sa gantong purpose talaga. Kaya ba 3 dito? Parang hindi. 2 Arnel, hindi pwede. Di ba? Medyo siguro dalawang payat na pahinante, pwede yan. Ngayon, ano bang driving impressions ko dito? Una is yung power steering.
ang sarap ng may power steering talaga. Kasi yung L300 namin dati wala. So parang kailangan mo talaga, lalo na pag traffic. Pag umaandar, okay na. Pero pag traffic talaga, maneuvering, sobrang hirap nun. Matetesting ka talaga nun. Yun ang importante nun. Kaya doon ako tinuruan. So, jumping into this, parang ang lambot ng manibela, yung shifter mas madali kasi nasa floor, hindi nasa column. So, mas conventional. So, kung nag-drive ka ng mga pickup truck or SUV, parang ganun din. Simple lang, very easy to understand. Yung pedal mo, okay naman. Okay naman yung response ng gas engine. Ang kailangan mo lang masanay talaga, and siguro kung nag-drive ka nila ng mga lumang sasakyan, yung clutch, medyo mababaw sa iba. Sa parang, siguro upper 50% lang yung kagat niya. So, hindi siya yung gaya ng clutch na yung malalim na, or at least yung clutch na pag binatawan mo ng konti, kumakagat na. At least sa gas, ewan ko lang sa diesel, kailangan pang madrive yung diesel version nito para mabigyan ng pasya kung yun talaga siya across the board. So, yung aircon niya, malamig. As in, okay yung aircon nito, masarap. Basic lang naman to, hindi naman siya fancy aircon, but malamig siya kasi nga single cab lang to. So, dahil single cab lang siya, parang pag bibili ka ng aircon para sa bahay, sa kwarto mo, susukatin mo yung area or yung volume or yung square meter area talaga ng kwarto mo para i-match mo yung aircon dito. Ito naman, at least sa feel lang namin sa loob, parang kaya nito ang double cab pickup. Okay, yan, arangkada. Kaya niya ang double cab pickup, no problem. So sa single cab parang overmatch nga eh. Di ba? Chicken lang to para sa aircon na yan. Ngayon, pag minamaneho mo to, ramdam mo, rinig mo ngayon, yung ingay talaga ng labas. Kasi basic talaga. Saka syempre, kung may karga ka sa likod, maingay talaga yan. Pero yung number one na mararamdaman mo dito, alam mo, idaan ko nga dito sa Malubak. Panood nyo na lang. Aray ko po, ganun talaga. Ganun talaga ang gantong sasakyan. Para ka may back massage. Pwede rin naman, glass half full, glass half empty. Para kang may massage seat dito. But ganun talaga ang tama raw. Kasi ang mga sasakyan na ganito, dapat talaga may karga. Dapat may karga sa likod para lumambot siya. Kasi nga, when they're engineering this, pag ginaano nila yung mga pinipili nila yung mga spring, yung mga bushing mo, gusto nila tumagal yung sasakyan. Siyempre, mahirap naman kung si Toyota, parang yung kotse nila hindi tumagal dahil gusto nila lambutan ng konti. Ganun yun eh. Spectrum lang naman yan. Sa isang side ng spectrum mo, nandun yung comfort. Sa isang side ng spectrum mo, nandun yung carrying capacity mo. Kailangan lang nila i-balance kung saan nila gusto. Depende sa type ng vehicle na ginagawa nila. Kung delivery vehicle ang ginagawa nila, syempre, yung comfort, tatapon nila masyado. Medyo hindi nila prioritize yan. Ipaprioritize nila is yung carrying capacity dun sa spectrum na ginagawa nila. So, sa class ng vehicle ng Tamaraw, pinili talaga nila yung ganon. That's just to be expected. So, kung ikaw, let's say, ikaw yung may-ari, tulad ko, halimbawa, nag-drive ako para mag-deliver ng ilang galon ba kasya dito. Siguro, mga 20. Kasya naman siguro dyan. Pag nagdala ako ng 20 na galon ng tubig, yung likod, babagsak yan ng konti, but dapat level lang yan. Kasi in-engineer nila yan para to carry the load talaga. Pero yung pag-deliver mo ng tubig na yon or kung ano man, construction materials o pag na-offload mo na yon, mararamdaman mo ulit yung tagtag ng sasakyan kasi para dun talaga siya. Isa ring naranasan namin dito is yung fuel economy. So, sa highway, kayang-kaya mo naman kumuha ng mga 12, 13 kilometers per liter sa sasakyan na to. Syempre, depende yun sa load mo. Pero pag nasa city ka na, ang makukuha mong load talaga, fuel economy talaga dito, nasa mga 5 to 6 kilometers per liter. Medyo mahirap tansyahin kasi nga, yung meter niya, wala siya yung fuel computer dito, trip meter lang siya. Basic nga talaga to. So, para malaman mo yung fuel economy niyan, kailangan mo mag-fuel up talaga para makuha mo yung konsumo mo. Pero sa vehicle na ganito, ang nakikita namin is naglalaro siya sa ganun talagang number. When it comes to fuel economy, when you fuel it up, you'll get around 5 to 6 kilometers per liter in the city depending on the load mo. But also, kung naka-load ka ng mabibigat na bagay sa likod, doon mo mararamdaman yung konsumo niya talaga kasi bababa pa yun. It really depends on what you're carrying and how you're driving and what the conditions are.
Ganoon naman talaga pag fuel economy. Now, yung diesel, I think mas okay yun. Kailangan talaga ma-drive yung diesel version na yun. Kailangan? Okay? Kailangan ma-drive talaga yung diesel version na yun to be able to know for sure. Kasi yung diesel, iba yun eh. Ang diesel na makina, kaya siya pinipili para sa mga commercial use, is dahil yung torque ng diesel, yung kakayahan niyan para maghila ng pagbigat na load, mas mataas at low RPM kumpara sa mga gasoline. Ang gasoline, mas maganda yan pag ang emissions ang habol mo. Halimbawa, so pag natatarget ka ng ASBU, mag-gasoline engine ka kasi wala sila makikita masyado doon. Pero kung pangkargahan talaga, kung kailangan mong i-overload, then Toyota likes to engineer their vehicles para ikaya ang overload. Huwag nyo lang magawing official yun. Yung mga vehicles, yung vehicles na ganito talaga is okay sa sa pangmalayuan, yung gasolina. Pero kung mga city driving, baka maramdaman nyo yung konsumo ganun talaga at saka maramdaman nyo yung tagtag. Tulad nun. So, it really depends on anong kailangan ng business nyo. And ang maganda sa Hilux Tamaraw, marami silang in-offer na body style, depende sa'yo. Depende sa business mo. Meron nga yung wing van, aluminum van, at kung ano-ano pa. Yung drop side, yung pinaka-popular para sa mga, lalo yung mga motor shop. Yung, ang hilig nila magsakay ng mga motor and kasyang-kasya dito. Yung mga vehicles tulad ng Hilux, Navara, yung mga Ranger, kailangan mo pa nakababa yung bed. Yung mga vehicles na ganito, pwede nakataas yung tailgate mo, nakasara. Kahit may nakasakay ka motor. Doon sa long wheelbase, ito kasi short wheelbase, so mas shorter yung bed. Anyways, balik muna tayo sa warehouse natin kasi alam mo naman, nag-drive na kami, medyo maalog, tagtag. Pareho pa kaming malaki na lalaki dito. Nadja-jingle na kami. So ayan po ang Hilux Tamaraw 2-liter gasoline na manual transmission, drop side. Sa totoo lang, napakadaming version ng Hilux Tamaraw. Depende na lang sa pangangailangan nyo. Pero ito na ang pinakamura. Ito ay 767,000 pesos lamang, available mula sa Toyota Motor Philippines. Pero personally, ang mas pipiliin ko na version nito kung drop side ang hinahanap ko, yung diesel na version talaga kasi magiging mas matipid yon overall at saka mas kayang humatak. Na-drive ko naman kasi yung diesel version pero sa yung truck version, yung pang drifting nila na medyo makulit, medyo masaya, pero syempre mas importante pa rin yung pang-deliver na version kasi ayun naman talaga ang purpose ng Hilux or at least Hilux Tamaraw. Pang negosyo, hindi naman po kasi talaga pang pamilya, pang sports pa ang ganitong klaseng sasakyan. Talagang pang deliver, pang hakot. Pero pwede nyo naman siguro piliin yung multi-purpose van, yung pang FB na variant. Pang pamilya din, pwede naman siguro, pero may katagtagan lang talaga. Kailangan lang natin i-expect yon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Kung sa tingin nyo ay mapapakinabangan nyo ang impormasyon sa video na to, paki-like na rin po at saka mag-subscribe para malaman nyo yung mga future namin na videos na parating pa. Ngayon po, magpapamasaya ko kasi sakit ng lower back ko eh.